So magandang araw po muli sa inyo mula sa San Giovanni Rotondo. Kahapon kami ay bumiyahe ng humigit kumulang 6 na oras at kami ay nakarating ng Roma. At ngayon, nandito ako sa Basilica de San Presides, isang maliit na simbahan malapit sa Santa Maria Maggiore, isa sa 4 na major basilicas dito sa Roma. Ang Santa Maria Maggiore ay ang isang pinakamalaking simbahan na dedicated sa mahal na Birheng Maria. At doon din matatagpuan ang mga labi o ang libingan nitong ating dating Santo Papa na si Pope Francis. Kaninang umaga, dumalaw din tayo sa isa pang major basilica, ang St. John Lateran o ang tinatawag na Mother of all Churches. Yun ang katedral dito sa Roma. No? So nakadalawang major basilicas tayo. Bukas, bibisitahin naman natin ang 2 pang major basilica. At nandito ako ngayon para ibahagi ang ating reflection para sa gospel sa araw na ito. Narinig natin sa Ebanghelyo na inanyayahan si Jesus na kumain sa isang bahay ng Pariseyo. At napansin doon na si Jesus, bago kumain, hindi naghugas ng kamay. Kaya naman dito nagsimula tuligsain si Jesus. Sapagkat kung maalala natin, nung panahon na yon, merong tradisyon ng paghuhugas ng kamay bago kumain. At hindi lang kamay ang hinuhugasan, kundi ang iba't iba pang mga gamit na dapat pinapanatiling malinis, gaya ng plato o baso. Ganon din ang mga kumot o higaan. No? May paglilinis na ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, si Jesus hindi naghugas ng kamay. At pagsawari ko, talagang sinadya ni Jesus ito para magturo kung ano ang tunay na kalinisan. Kadalasan kasi para sa mga Pariseyo, ang kalinisan ay nakikita sa panlabas. Kaya nga tinutuligsan nila si Jesus. Pero sa pagkakataong ito, ang nais ipakita ni Jesus ay ang tunay na kalinisan. Kailan ba talaga nagiging malinis ang isang tao? O kailan ba talaga nagiging malinis ang isang bagay? Dito pinapakita ni Jesus na ang importanteng malinis ay ang kaloob-looban at hindi ang panlabas o ang pisikal na kalinisan. Yun ang mas mahalaga at importante sapagkat aanhin ang kalinisan ng panlabas kung ang panloob naman ay marumi. Sa panahon ngayon, marami ang nagmamalinis. Kapag marumi ang isang bagay, nililinis. Halimbawa, kapag marumi ang pera, anong ginagawa? Money laundering. Napakaakma, hindi po ba? Yung perang marumi, anong gagawin? Tila lalabhan para maging mukhang malinis. No? Anong ginagawa ng iba? Gagawin yung mula sa kurakot na pera, ipang susugal. Para kunwari, napanalo sa sugal ang pera. Hindi ba? Kahit na anong laba mo, kahit na anong pagpapakita mo ng pisikal na kalinisan, ang perang marumi ay mananatiling marumi. Ganun din, kapag ikaw ay nagmamalinis, yung marami kang pinapaliwanag, yung marami kang sinasabi. Sa panahon ngayon, marami ang pinapakita na sila'y malinis, pero ang totoong malinis, yung wala naman dapat ipaliwanag. Nakakatuwa, ano nga po? Kasi dito, pinapakita ni Jesus ang tunay na kalinisan ay nasa kalooban. Ang tunay na kalinisan kadalasan hindi nakikita ng mata dahil ang tunay na kalinisan, ang tanging nakakita ay ang Diyos. Ang Diyos lang. Kung dito sa mundo, pinipilit nating maging malinis at magmalinis, huwag kang mag-alala. Isang araw, lalabas ang tunay na dumi, lalabas at aalingasaw ang baho dahil may araw ng pagtutuos kung saan pipiliin, susuriin
ang tunay na malinis. Dahil sa langit, bawal ang may bahid at ang tanging malinis lang ang makakapasok. Maraming salamat po at ayan ang ating pagninilay sa araw na ito.